Masayang naglalakad pauwi sa kanilang bahay ang 12 taong gulang na si Tomas mula sa pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Pawisan siya at bahagyang humihingal. May kaitiman ang kanyang balat dahil sa madalas na paglalaro sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nakatira siya sa isang maliit na baryo na kung tawagin ay Santa Monica. Ang tanging kasama niya sa buhay ay ang kapatid ng kanyang ina na si Tita Meli, na isang matandang dalaga. Nang makarating si Tomas sa bahay, ay nakita niya kagad si Tita Meli na abala sa pagtatahi habang nakaharap sa lumang makinang pangtahi na depadyak, at dinig na dinig sa buong bahay ang malakas na tunog ng makina. Huminto si Tita Meli nang mapansin si Tomas at agad na tumaas ang isa nitong kilay. Hoy, Tomas! Abay, bakit ngayon ka lang nakaisip umuwi? Maghapon ka na namang wala. Hindi ka naman pakinabangan dito sa bahay. Saan ka ba galing, ha? Diyan lang po, tita. Nakipaglaro lang po ako sa mga kaibigan ko. Ang saya nga po namin kanini. Naglaro po kami ng habul-habulan sa may tabing ilog. Ang dumi-dumi mo na naman, Tomas. Ilang beses ko ba sabihin sa'yo na huwag ka magpapagabi sa labas? Hindi mo ba alam na delikado na ngayon? May mga nawawalang hayop at sabi nila, may kung anong gumagala sa baryo natin tuwing gabi. Sandaling natigilan si Tomas. Alam niya ang mga usap-usapan sa baryo tungkol sa kung anong nilalang na pumapatay sa mga hayop tuwing gabi. May ilang nagsasabi na baka aswang ang may kagagawan, pero marami rin ang hindi naniniwala. Hindi pa naman po gabi, tite. Hapon pa lang po. Hay nako, nangangatwirang ka pa talaga. Nako, kung nandito lang ang nanay at tatay mo, sigurado kong palo agad ang aabutin mong bata ka. Hala, sige na, maglinis ka na ng katawan mo at pagkatapos ay magsaing ka na. Hindi nakasagot si Tomas. Sa kabila ng kanyang pagiging masayahing bata, ay may malalim siyang sugat sa puso. Isang sugat na sa tingin niya ay hindi kailanman maghihilom. Namatay ang mga magulang ni Tomas. 3 taon na ang nakakalipas. Sakay sila noon ng isang bangka pauwi sa Santa Monica, muli sa karatig na bayan, nang bigla silang sinalubong ng malalakas na alon. Tumaob ang bangka nila at nalunod ang kanyang nanay at tatay, habang si Tomas ay himalang natagpuan na nasa ibabaw ng lumulutang na kahoy na bahagi ng bangka. Mula noon ay si Tita Meli na ang nag-alaga kay Tomas. Magtutungo sana si Tomas sa likod ng bahay kung saan naroon ang poso at banyo nang muling nagsalita si Tita Meli. Tomas, pasensya na ako na pagalitan kita. Ang dami ko lang kasi ginagawa ngayon at gusto ko sana ikaw na ang gumawa ng mga hindi ko magawa dahil sa nagtatahi ako. Hindi ko naman ito ginagawa para pahirapan ka. Gusto ko lang na lumaki kang responsable. Alam ko naman po yun, tita. Pasensya na rin po kayo kung palagi na lang po ako naglalaro. Sinusulit ko lang po kasi ang bakasyon eh. Naiintindihan kita, Tomas. Isa pa, alam mo nangyayari rito sa Santa Monica, hindi ba? Pinoprotektahan lang naman kita sa maaaring hindi magandang mangyari sa'yo. Dahil ikaw na lang ang pamilya ko, Tomas. Pangako po, tita. Mag-iingat po ako palagi. Mabuti naman kung ganon. Hala, sige na. Maglinis ka na ng katawan mo. Matipid na ngumiti si Tomas at saka ipinagpatuloy ang pagpunta sa likod ng bahay para maglinis. Sa kabila ng pagiging mahigpit ng kanyang Tita Meli, ay alam niyang dahil lang yun sa mahal siya nito at ayaw siya nitong mapahamak. Isang umaga, matapos mag-almusal ay lumabas si Tomas ng kanilang kubo. Sumalubong sa kanya ang sariwang hangin na may dalang amoy ng dagat. Hindi kasi kalayuan ay may malawak na dagat na makikita mula sa kubo nila. O, Tomas! Aba, saan ka na naman ba pupunta? Tita, lalabas lang po ako. Maglalaro lang po. Baka mamaya niyan makikipaglaro ka na naman kay Isidro, ha? Alam mong ayoko nakikipaglaro ka sa batang yon.
At may impluwensyahan ka lang ng pagiging pasaway nun. Hindi po. Ang tagal ko na nga pong hindi nakikipaglaro kay Isidro eh. O sige, sige. Pero huwag ka magtatagal ha. At huwag kang pupunta kung saan-saan. Opo. Pitpit ang isang patpat na kahoy ay masiglang umalis si Tomas. Tahimik ang baryo sa umagang yon. Matapos ang ilang minutong paglalakad, ay natanaw na niya ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa ilalim ng isang puno ng nyog. Napangiti si Tomas nang malaman niya na si Isidro yon. Mula pagkabata, si Isidro na ang nakasanayang kalaro ni Tomas. Palaboy ito. Walang permanenteng bahay at kung saan abutan ng gabi ay dun na ito matutulog. Madalas itong makitulog sa kung sino-sino. Wala itong magulang o kung meron man, hindi alam ni Tomas kung nasaan ang mga ito. Sa baryo, kilala si Isidro bilang batang walang patutunguhan, mahilig sa kalokohan at laging may naiisip na bagong gulo. Pero sa kabila nun, ay mabait si Isidro kay Tomas. Para kay Tomas, isa itong mabuting kaibigan, kahit hindi gusto ni Tita Meli ang ugali nito. Nang makita siya ni Isidro, agad itong tumayo at kumaway. Tomas! Tomas! Ayos! Buti naman dumaan ka dito. Naiinip na ako dito kanina pa eh. Maglalaro tayo, Isidro. Hayain natin si Ronron na magpatintero, tara. Hala, huwag na tayo maglaro. May naisip ako na mas magandang gawin natin. Ano namang naiisip mong gawin natin? Baka mapahamak tayo dyan ha. Baka mapagalitan na naman ako ni Tita Meli ko. Lumapit si Isidro at siniko si Tomas sa braso. May kislap ng pananabik sa mga mata nito. Hindi ba? Paborito mo ang bayabas? Oo, lalo na yung hindi pa masyadong hinog. Bakit ba? Hindi ka maniniwala, Tomas. Marami akong nakita. May maniba lang at hinog na hinog. Sayang kung hindi natin kukunin yun. Saan, Isidro? Saan? Tumingin muna si Isidro sa paligid bago bumulong. Sa bakuran ni Mang Rodante. Aba, ayoko. Baka mahuli tayo. Saka, kay Mang Rodante talaga. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo mahuhuli nun. Nakita kong umalis siya kanina eh. Di ba? Mag-isa lang siya sa bahay niya. Eh di, walang tao ron ngayon. Eh paano kung bumalik siya bigla? Eh di tatakbo tayo. Saka ano ba naman yun? Kukuha lang naman tayo ng bayabas eh. Saka, hindi naman tayo magnanakaw sa bahay niya. Hindi tayo dapat pumunta ron. Nakakatakot kaya si Mang Rodante. Sandali lang, Tomas. Bakit ba takot na takot ka kay Mang Rodante? Tao lang naman din yun kagaya natin. Pero parang hindi siya pala kaibigan eh. Lagi siyang nakasimangot. Tapos yung mukha niya, mukha siyang good sa pelikula. Alam mo, kaya masugit yun kasi mag-isa na lang siya sa buhay. Pero wala namang masama kung kukuha tayo ng bayabas eh. Sandaling nag-isip si Tomas. Totoo, mahilig siya sa bayabas at paborito niya yon. At kung wala naman si Mang Rodante, siguro nga'y walang mawawala kung kukuha sila ng konti. Tara na, bago pa may ibang makauna sa atin na kumuha doon. Ay nako, sige na nga. Pero kapag napahamak tayo, ikaw ang sisisihin ko Oo na. Ang daming pang sinasabi. Tara na. Isang malawak na ngiti ang lumitaw mula sa mukha ni Isidro bago ito mabilis na tumakbo at nanguna sa daan patungo sa bahay ni Mang Rodante. Sinundan naman ito ni Tomas kahit may kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit pero parang hindi maganda ang ideyang yon. Pero para sa bayabas ay naisaloob niya na bahala na. Tahimik ang paligid nang makarating sina Tomas at Isidro sa harap ng bahay ni Mang Rodante. Ang bahay ay may kalakihan na gawa sa kahoy ang dingding at ang bubong naman ay yari sa yero. Wala yung katabing bahay dahil halos nasa dulong bahagi na yun ng baryo at malapit sa masukal na kagubatan. Sa baryo ng Santa Monica, si Mang Rodante ay isang pangalan na hindi basta-basta binabanggit sa kung saan-saan. Matangkad ito, may malaking katawan,
at palaging matalim ang mga mata. Maitim ang kanyang balat at meron itong makapal na bigote at balbas. Ang kanyang muka ay parabang laging galit na galit kahit hindi ito nagsasalita. May mga kwento ang matatanda na minsan may mga taong lumalapit kay Mang Rodante upang ipapatay ang kanilang mga kaaway kapalit ng salapi. Hindi ito napatunayan, pero walang may gustong sumubok na alamin kung totoo yun o hindi. Tumigil si Tomas sa harapan ng bakod ng bahay ni Mang Rodante at napaatras siya ng bahagya. Teka. Parang ayoko na, Isidro. Maglaro na lang kasi tayo. Ano ka ba naman, Tomas? Nandito na tayo eh. Wala nang atrasan to. Kasi, natatakot talaga ako eh. Kilala mo naman si Mang Rodante, di ba? Sabi ko naman sa'yo, nakita ko siyang umalis kanina. Mamaya pa babalik yun. Masama tong ginagawa natin, Isidro. Pag nanakaw pa rin to. Di, umalis ka na kung takot ka. Pero ako, kukuha talaga ako ng bayabas at huwag kang hihingi sa akin ha. Bahala kang maglaway. Walang nagawa si Tomas kundi sundan ang kaibigan nang umakyat ito sa bakod. Mabilis silang nagtungo sa likurang bahagi ng bahay ni Mang Rodante at doon ay nakita nila ang isang matayog na puno ng bayabas na hitik sa bunga. Wow! Ang daming bunga! Oh, kita mo na? Sabi ko na sa iyo eh. Tara na, bilisan na natin. Baka biglang dumating si Mang Rodante. Nauna nang umakyat si Isidro sa puno ng bayabas. Sumunod si Tomas na bagamat hindi kasing bilis ng kaibigan sa pag-akyat, ay agad na nakakuha ng mga bunga. Isa-isa nilang inilalagay sa laylayan ng kanilang damit ang mga nakukuwang bayabas. Medyo napalagay na ang loob ni Tomas na hindi sila mahuhuli ni Mang Rodante dahil natakpan na ng pagkasabik ang kanyang takot at kaba na nararamdaman. Habang patuloy siyang pumipitas, naisip niyang sulit na rin siguro ang pagsama niya sa kaibigang si Isidro. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang narinig nila. Hoy! Mga lintik na bata ito! Bumaba kayo riyan! Mga batang magnanakaw! Pakiramdam ni Tomas ay tumigil ang mundo nang marinig niya ang galit na sigaw ni Mang Rodante. Sa sobrang gulat, muntik na siyang mahulog mula sa sanga na kanyang kinakapitan. Mas lalong nanginig sa takot si Tomas nang makita niyang may dalang itak si Mang Rodante. Mga walang hiya kayong bata kayo! Bumaba kayo riyan! Bago ko kayo mataga! Halos magkandara pa sina Tomas at Isidro sa pagbaba. Hindi na nila inisip kung masusugatan sila sa mga sanga. Ang tanging nasa isip lang nila ng mga sandaling yon ay ang makatakbo at makatakas. Pagkababa, mabilis at walang lingon-lingon na tumakbo ang dalawa. Narinig pa nila ang galit na boses ni Mang Rodante sa kanilang likuran. Pero hindi na sila naglakas loob na lumingon pa. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa hindi na nila narinig ang sigaw ni Mang Rodante. Hingal na hingal sina Tomas at Isidro nang sa wakas ay huminto sila sa ilalim ng isang puno ng akasya. Malayo na yon mula sa bahay ni Mang Rodante. Pareho nilang hinayaan na makahinga sila ng maayos mula sa nakakapagod na pagtakbo. Sabi ko na kasi sa'yo eh. Huwag na tayong tumuloy dun eh. Nakita mo na, nahuli-tuloy tayo ni Mang Rodante. Ang dami na nga natin nakuha bayabas eh. Tapos nagre-reklamo ka pa? Baka kasi nakita ni Mang Rodante ang mga mukha natin. Paano kung puntahan tayo sa bahay natin? Hehehe, ikaw lang ang pupuntahan nun kung sakali. Kasi wala naman akong permanenteng bahay eh. Joke lang. Basta, huwag ka na matakot. I-enjoy na lang muna natin ang mga bayabas na to. Bumuntong hininga si Tomas. Alam niyang hindi na niya mababago ang nangyari, pero hindi niya maalis sa isip ang galit na muka ni Mang Rodante. Parang may kakaibang lagim sa titig ng matandang lalaki na para bang kaya siya nung kainin ng buhay. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Tomas sa kaibigan niyang si Isidro
Nauuwi na siya. Dala ang mga bayabas ay naglakad siya pauwi habang nakayuko. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang nag-aayos ng tela si Tita Meli sa kanilang maliit na sala. Napatingin ito sa kanya, saka bumaba ang tingin sa kanyang dala. Tomas, saan mo nakuha yung mga bayabas na yan? Inabahan si Tomas, pero mabilis siyang nag-isip ng kanyang isasagot. Hindi siya pwedeng magsabi ng totoo. Ano po, Tita Meli? Galing po to doon sa may puno po sa gilid ng ilog. Naku, Tita Meli, kung makikita niyo lang po, ang dami pong hinog na bunga. Kaya kumuha na po ako. Sa may ilog baka mo? Aba, parang hindi naman ganyang kalalaki ang bunga ng bayabas doon ah. Napalunok si Tomas. Hindi pwedeng malaman ng tita niya na nagsisinungaling lang siya. Kinuha niya ang isa sa mga bayabas at iniabot yun kay Tita Meli. Doon po talaga to galing, Tita Meli. O ito po, tikman nyo. Matamis po yan. Bahagyang nagdududa pa rin si Tita Meli, pero kinuha nito ang bayabas at kinagat. Aba, matamis nga. Mukhang hindi naman ito lasang galing sa nakaw. Napalunok ulit si Tomas. Pakiramdam niya ay may namuong pawis sa kanyang noo. Kahit paano, mukhang naniwala naman si Tita Meli sa kanyang sinabi, pero hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Habang kumakain ng bayabas, tumingin siya sa bintana ng kanilang bahay, papunta sa direksyon kung saan naroon ang bahay ni Mang Rodante. Hindi niya alam kung ano, pero may pakiramdam siyang may hindi magandang mangyayari. Buong maghapon ay hindi tumigil si Tomas sa pagkilos. Pagkalinis niya ng kanyang kwarto, sinimulan niyang walisin ang buong bahay. Matapos yun, kinuha niya ang lumang basahan at pinunasan ang mga upuan, ang lamesa, pati na rin ang mga bintana. Hindi siya madalas magkusang maglinis ng ganoon, pero hindi niya magawang tumigil. Para bang kung abala ang kanyang katawan, hindi siya aatakihin ng matinding kaba sa kanyang dibdib dahil sa ginawa niyang pagnanakaw ng bayabas sa bakuran ni Mang Rodante. Abala naman si Tita Meli sa pananahi ng mga damit na ipapadala sa umorder sa kabilang baryo nang mapansin nito ang kakaibang kasipagan ng kanyang pamangkin. Saglit itong huminto at pinagbasdan siya. Tomas, bakit ba ang sipag-sipag mo ngayon ha? May sakit ka ba? Wala po, tita. Gusto ko lang po talagang makatulong sa inyo. Hindi po ba? Gusto niyo po na masipag po ko? Oo naman. Pero, nagtataka lang ako sa'yo at bigla ka naging masipag. Ano bang ginawa mo at bigla ka naging masipag ha? Tinignan siya ni Tita Meli na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Alam niya na kapag nagsinungaling siya ay mararamdaman ito. Kaya imbis na sumagot ay nagpatuloy na lang siya sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa, nang makita ni Tita Meli na hindi talaga titigil si Tomas, bumuntong hininga ito at tumayo mula sa pananahi. Lumapit ito sa kanya at marahang tinapik ang kanyang balikat. Hoy Tomas, tama na nga yan, itigil mo na nga ang ginagawa mo. Abay magpahinga ka naman. Ako na ang napapagod para sa iyo eh. Pero hindi pa rin tumigil si Tomas sa pagpupuna sa dingding gamit ang basahan. Ano ka ba naman, Tomas? Tama na sabi yan. Baka mabaya yan eh madulas na ang butiki dyan sa kakapunas mo. Konti na lang po to, tita. Matatapos na po ako. Tomas, hindi mo ako maluloko. Ano ba talaga nangyari, ha? May ginawa ka bang ikagagalit ko? Napatingin si Tomas sa kanyang tita. Alam niyang mali ang ginawa nila ni Isidro, pero mas lalo siyang matatakot kung aamin siya. Kaya ang tanging nagawa niya ay ang ibaling sa ibang bagay ang atensyon upang mabawasan ang konsensyang umuusig sa kanya ng sandaling yon. Kinagabihan, tahimik na kumain ng hapunan sina Tomas at Tita Meli. Ang tanging naririnig sa loob ng bahay ay ang mahihinang kalansing ng kubyertos at ang tunog ng kuliglig sa labas.
Hindi makatingin ng diretso si Tomas sa kanyang tita. Sa gitna ng pagkain ay nakarinig sila ng malakas na katok sa pinto. Napapitlag si Tomas. Mabilis siyang napatingin sa kanyang tita na bahagyang napakunot ang noo. Aba, gabi na ha. Sino kaya yon? Sandali lang ako na titingin. Tumayo si Tita Meli at lumapit sa pinto. Binuksan nito yun at mula sa kinaroroonan ni Tomas ay nanlaki ang mga mata niya nang makita na si Mang Rodante ang nasa labas ng bahay nila. Aba, Mang Rodante, ikaw pala. Anong sadya mo rito? Bahagyang nilingon ni Mang Rodante ang loob ng bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Tomas nang matalim na tumama ang mga mata ng lalaki sa kanya. Maya-maya pa ay bumalik ang tingin nito kay Tita Meli. Meli, hindi ba't pamangkin mo si Tomas? Oo, Mang Rodante, bakit? Kanina, nagnakaw siya ng bayabas sa bakuran ko. Nakita ko siya at yung batang palaboy na si Isidro. Walang kaso sa akin na kumuha sila ng bunga ng aking mga tanim. Pero ang problema, hindi sila nagpaalam at mas pinili nila ang magnakaw. Nilingon ni Tita Meli si Tomas. Tomas! Lumapit ka nga rito. Bilisan mo at nanggigigil ako sa iyong bata ka. Halos hindi makapagsalita si Tomas ng sandaling yun. Parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Alam niyang wala na siyang kawala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara at tumayo mula sa upuan. Nakayuko siyang lumapit kay Tita Meli. Totoo ba ang sinabi ni Mang Rodante? Magsabi ka ng totoo. Totoo po, tita. Hindi mo ba tinuturuan ang tamang asal ng batang yan, Meli? Bata pa lang magnanakaw na. Ano pa kaya paglaki niyan? Patawad, Rodante. Hindi ko alam na gagawin niya yon. Sinasabihan ko naman yan na mali ang magnakaw. Hindi ko alam kung anong pumasok sa ulo ng makulit na batang ito. Tomas, humingi ka ng tawad kay Mang Rodante. Bilisan ba? Mang Rodante, patawad po. Hindi ko na po uulitin. Siguraduhin mo lang na hindi na mauulit to, Tomas. Hindi lahat ng tao ay kaya kang patawarin. Minsan, may mga gumagawa ng ibang paraan para maturuan ng leksyon ng mga batang matitigas ang ulo. Magpasalamat kayo ng kasama mo na wala akong ginawa sa inyo kanina. Naramdaman ni Tomas ang kilabot sa sinabi ni Mang Rodante. Hindi ito nagtataas ng boses pero may kung anong banta sa tono ng lalaki. Pagkatapos ay humakbang na paalis si Mang Rodante. Nang wala na ito, padabog na isinara ni Tita Meli ang pinto at agad na hinarap si Tomas. Kita sa mukha nito ang galit at pagkadismaya. Tomas, halika nga rito, bata ka. Nakakahiya ginawa mo. Hindi lang dahil sa pagnanakaw mo kaya ako galit sa'yo. Alam mong hindi ka dapat sumasama kay Isidro, hindi ba? Tignan mo ang nangyari. Naiimpluwensya ka ng batang yon nang hindi maganda. Pero tita, Tumahimik ka. Alam mo marami na siyang nagawang kalokohan. Alam mo masama ang impluwensya niya. Pero sumasama ka pa rin sa kanya. O ano? Wala ka sasabihin dyan? ang sabi niya po kasi tumahimik ako eh. Hay nako, pilosopo kang bata ka. Simula ngayon, hindi ka nasasama kay Isidro. Naiintindihan mo ba? Opo. Huminga ng malalim si Tita Meli habang pilit pinapakalma ang sarili. Maya-maya, tumalikod ito at muling umupo sa pagkainan. Alam ni Tomas na hindi pa tapos ang galit ng kanyang tita. Umupo siyang muli pero hindi niya magawang lunukin ng maayos ang kanyang kinakain. Sa pagkakataon na yon ay labis na niyang pinagsisisihan ang pagnanakaw ng bunga ng bayabas na nagawa nila ni Isidro. At nangako siya sa sarili niya na hindi niya na yon uulitin. Bilang parusa sa nagawa ni Tomas, ay 2 araw siyang hindi pinalabas ni Tita Meli. Para kay Tomas, ay yun na yata ang pinakamatagal na 2 araw ng buhay niya. Kahit na anong pilit niyang humingi ng tawad, ay naging matigas talaga si Tita Meli sa parusa nito para sa kanya. Sa buong maghapon,
Wala siyang ibang ginawa kundi maglinis lamang ng bahay, magbuhat ng balde ng tubig mula sa poso at magsibak ng kahoy. Sa labas ng kanilang bahay ay dinig na dinig niya ang halakhakan ng kanyang mga kalaro. Gusto niya sanang lumabas dahil sa inggit, pero naisip niya na baka kapag ginawa niya yon ay madagdagan ang araw na hindi siya makakalabas. Kaya wala siyang nagawa kundi sumilip na lamang sa bintana at panoorin ang masasayang paglalaro ng mga kalaro niya. Sa pangatlong araw, maagang bumangon si Tomas at umaasa siyang papayagan na siyang lumabas ng kanyang tita. Habang inihahanda niya ang mesa para sa almusal, ay dumating na si Tita Meli. Tomas, makinig kang mabuti. Pinapayagan na kitang lumabas ngayong araw. Pero ito tandaan mo ha. Kapag nalaman kong nakipagkita ka uli o nakikipagkaibigan kay Isidro, habang buhay na kitang hindi papayagan lumabas ng bahay. Naiintindihan mo ba? Opo, tita. Nangangako po ko. Hindi na po ako makikipagkaibigan kay Isidro. Hindi na nagsalita si Tita Meli. Umupo na ito at nagtimpla ng kape. Hindi naman maitago ni Tomas ang malaking ngiti sa labi dahil sa wakas ay makakalabas na siya at makakapaglaro. Matapos mag-almusal ay lumabas na si Tomas at masaya siyang sinalubong ng kanyang mga kalaro. Agad silang naglaro ng habul-habulan at luksong tinik. Huminto lang siya nang kakain na sila ng tanghalian. Pero matapos kumain ay lumabas siya ulit para makipaglaro. Maghapon na naglaro at tumakbo si Tomas kasama ang iba pang mga bata. Nang papalubog na ang araw ay sakalang naisipan ni Tomas na umuwi. Habang naglalakad siya ay isang boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Huy! Huy, Tomas! Hindi huminto sa paglalakad si Tomas. Alam niyang si Isidro yun. Naalala niya ang banta ng kanyang tita. Pinilit niyang bilisan ang lakad, pero mas mabilis si Isidro at nagawa siya nitong abutan. Huy, Tomas! Aba, parang bingi ka na yata. Kanina pa kita tinatawag eh. Isidro, bakit ba yun? Bawal na ako makipag-usap sa'yo eh. Sabi ni Tita Meli, hindi na ako pwedeng sumama sa'yo. Nagpunta kasi si Mang Rodante sa bahay, tapos isinumbong niya ako. Nagnakaw daw tayo sa bakuran niya. Hayaan mo na yung tita mo. Hindi naman niya malalaman to, di ba? Umiling si Tomas, pero bago pa siya makasagot, ay inunahan na siya ni Isidro na magsalita. May sasabihin ako sa'yo, Tomas. Nakita ko ang loob ng bahay ni Mang Rodante. Sumilip lang naman ako. Grabe, ang daming magagandang gamit sa loob. Siguro, totoo nga yung sinasabi nilang binabayaran siya para pumatay ng mga tao. Malaki siguro ang ibinabayad sa kanya kaya ganun. Loko talaga, Isidro. Baka mahuli ka niya. Alam mo bang delikado ang ginawa mong yun? Ang duwag-duwag mo naman, Tomas. Wala namang nangyari sa akin eh. Tignan mo, at nandito ako, kausap ka. Alam mo, Tomas, naisip ko nga na baka maraming pera o alahas si Mang Rodante na tinatago doon sa bahay niya. Kung meron man, wala na tayong pakialam doon, Isidro. Lumingon-lingon si Isidro, tapos bumulong kay Tomas. Tomas, ano kaya kung pasukin natin ang bahay niya? Hindi ba umaalis siya tuwing umaga? Sasamantalayin natin ang pagkakataon na yun para nakawan siya. Ano? Pambihira ka, Isidro. Baliw ka na ba? Hindi mo pwedeng gawin yun. Masama yun. Sa gagawin mong yun, maaari kang makulong, Isidro. Ang hina mo talaga, Tomas. Isipin mo na lang ang mga bagay na makukuha natin sa loob ng bahay niya. Malaking pera yun kapag nagkataon. Kahit pa, Isidro, hindi ito isang laro. Baka mahuli ka ng Mang Rodante. Baka matagpuan ka na lang isang araw na wala ng buhay. Kung ayaw mo, edi wag. Ako na lang. Sa bagay, mas malaki ang makukuha ko kapag wala akong kahati. At bago pa mapigilan ni Tomas si Isidro, ay mabilis itong tumalikod at naglakad na palayo. Gusto sanang habulin ni Tomas ang kanyang kaibigan, pero nanigas ang kanyang mga paa. Natakot siyang baka may makakita sa kanya at isumbong pa siya sa kanyang tita
na kinakausap niyang muli si Isidro. Wala na siyang nagawa kundi ang ipagpatuloy na lamang ang paglalakad pauwi habang may kaba sa dibdib para kay Isidro. Isang tanghali, naglalaro si Tomas kasama ang kanyang mga kalaro ng tumbang preso. Sa gitna ng kanyang paglalaro ay napansin niya si Isidro na nasa likod ng isang puno sa hindi kalayuan. Kumakaway ito sa kanya at nakangisi pa. Alam niya na nais nito na lumapit siya rito, pero hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy na lamang ang kanyang paglalaro. Ayaw niyang makipag-usap kay Isidro, lalo na at pakiramdam niya ay may masama na naman itong binabalak. Pero hindi siya tinigilan ni Isidro at patuloy lang ito sa pagkaway. Naiinis man, napabuntong hininga na lamang si Tomas at nagpaalam saglit sa kanyang mga kalaro bago lumapit sa makulit na si Isidro. Ano na naman ba yun, Isidro? May sasabihin kasi ako sa'yo. Sumunod ka sa akin, dali. Hindi na hinintay pa ni Isidro ang sagot ni Tomas at hinila na siya nito palayo. Naglakad sila patungo sa tabing dagat, isang parte sa baryo nila kung saan walang masyadong tao kapag ganun oras dahil masyadong mainit doon. Huminto si Isidro saglit na lumingalinga upang tiyakin na walang ibang makakarinig sa kanila. Tomas, hindi ka maniniwala. Alam mo bang nagawa ko na? Ang alin? Nakapasok na ako sa bahay ni Mang Rodante. Ano? Nagbibiro ka lang, di ba? Seryoso ako, Tomas. Pero dahil magaling ako, hindi ako nahuli ni Mang Rodante. Ang nakakainis lang, wala akong nakuha na pera o alahas. Hindi ko naman kayang buhatin yung mga gamit niya ron. Eh di wala ka na pala. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh, huwag mo nang ituloy ang plano mo na yun. Magpasalamat ka na lang at hindi ka niya nahuli. Ngumisi si Isidro, saka may inilabas mula sa likod nito na isang luma at gusot na papel. Iniunat nito yon at ipinakita kay Tomas. Wala nga akong nahanap na pera, pero nakuha ko naman ito. Tinitigan ni Tomas ang hawak ni Isidro. Isa yung lumang mapa na may nakaguhit na mga linya at marka. At sa gitna nun ay may isang lugar na may nakabilog na pula. Ano yan? Mapa ng kayamanan to, Tomas. Muling tinitigan ni Tomas ang papel. Sinuri niya ang mga marka at dahan-dahang napagtanto na pamilyar sa kanya ang itsura ng lugar na nakaguhit doon. Pero, parang dito yan sa baryo natin ah. Tignan mo to oh. Ito ang baryo natin. Ito naman ang dalampasigan. At ang kayamanan ay... Hala, nandito sa isla na malapit dito sa Santa Monica. Oo nga no. Tama ka. Ang galing mo, Tomas. Ngayon ko lang napansin na dito lang ito. Kung ganun, nandun sa kabilang isla yung kayamanan. May silbi naman pala mapa na to eh. Sabi ko na nga ba eh. Iba talaga ang pakiramdam ko nang makita ko to, kaya kinuha ko kagad. Jackpot ako! Isidro, walang nakatira sa islang yun. Sabi ng matatanda, may mga engkanto daw doon. Kaya nga walang nagpupunta ron eh. Eh ano naman ngayon? Kung may kayamanan nga ron, eh di dapat puntahan natin. Malay mo, yun ang sagot para yumaman tayo, di ba? Ayaw mo ba nun? Sigurado ko na matutuwa ang tita mo. Eh Isidro, baka naman hindi totoo yung mapa na yan eh. Kung gusto mo maniwala dyan, ikaw na lang. Ako, hindi ako sasama sa'yo. Pagkatapos sabihin yon, ay tumalikod na si Tomas at nagsimulang lumayo. Alam niya kasi na kailangan na niyang lumayo kay Isidro bago pa siya nito mapilit na gawin ang isang bagay na maaaring magpahamak na naman sa kanila. Isang umaga ay maagang nagising si Tomas. Tulad ng nakasanayan, bumangon siya at lumabas ng kwarto para hanapin ang tita Meli niya. Karaniwan ay makikita niya itong naghahanda ng almusal sa kusina. Pero sa pagkakataong yon ay kakaibang katahimikan ang bumungad sa kanya. Napakunot ang noo niya nang madaanan ang kwarto ng tita niya. Nakabukas ng bahagya ang pinto at mula roon ay nasilip niya si Tita Meli na nakaupo sa gilid ng kama
habang nag-aayos ng sarili. Nakasuot ito ng bestida at may maliit na bag sa tabi nito. Tita, saan po ang punta niyo at bis na bis po yata kayo? Pupunta ako sa ospital sa bayan, Tomas. May nailuto na ako na almusal at kumain ka na lang dyan. Bakit po, Tita Meli? May sakit po ba kayo? May napansin lang ako maliit na bukol dito sa dibdib ko. Magpapacheck up lang ako para makasigurado. Matagal ko na rin kasi itong napapansin eh. Ano po, Tita Meli? Bukol? Delikado po ba yan, Tita? Tila pinilit ni Tita Meli ang sarili ng ngumiti ng mas maaliwalas. Hindi naman siguro, Tomas. Pero mas mabuti na makasigurado, kaya kailangan ko magpa-check up sa doktor. Tita Meli, gaano niyo na po katagal na napapansin po yung bukol niyo sa dibdib? Mga ilang linggo na rin, Tomas. Pero ngayon ko lang naisipang ipatingin. Ngayon lang kasi ako nagkapera para dito. Napayuko si Tomas. Kahit paano ay nakonsensya siya. Alam niyang madalas siyang pasaway at madalas ding napapagod ang tita niya dahil sa kanya. At naisip niya na baka dahil sa sakit ng ulo na ibinibigay niya rito, kaya nagkaroon ito ng sakit. Maya-maya pa ay tumayo na si Tita Meli at lumapit kay Tomas. Huwag kang mag-alala, Tomas. Hindi naman ako magtatagal doon. Baka mamayang tanghali labang nandito na ako. Oo nga pala. Habang wala ako, ay bawal kang lumabas ng bahay, ha? Dito ka lang at wala magbabantay sa bahay natin. Ayokong pag-uwi ko ay wala ka rito at kung saan-saan ka na naman nagsususuot. Opo, Tita. Hindi po ako aalis. Dito lang po ako sa bahay. Tita, mag-iingat po kayo, ha? Oo, sige na. Kailangan ko nang umalis. Ikaw na ang bahala dito, ha? Nang lumabas ng bahay si Tita Meli, ay may pag-aalalang sinundan ito ng tingin ni Tomas. Hindi niya maiwasang kabahan, kaya ibinulong niya na sana ay ayos lang ang kanyang tita. Habang hinihintay ni Tomas ang pagbabalik ng kanyang Tita Meli, ay hindi siya mapakali. Kanina pa siya nakaupo sa may tabi ng pintuan habang nakatanaw sa may kalsada. Umaasa siya na anumang sandali ay makikita na niya ang kanyang tita. Sa hindi malamang dahilan ay mabigat ang pakiramdam niya. Kaya naman, pabulong na siyang napadasal. Panginoon, sana po wala pong malalang sakit si Tita Meli. Sana po normal lang po yung bukol na yun. Panginoon, hindi ko po alam ang gagawin ko kung may masama pong mangyayari sa kanya. Maya-maya pa, bago magtanghalian, ay natanaw na ni Tomas si Tita Meli. Agad siyang tumayo. Nang pumasok na ito sa bahay nila, ay napansin niya ang ekspresyon nito. Mabigat ang mga akbang ng tita niya at parang wala itong sigla. Tita, ano pong sabi ng doktor? Ayos lang po ba kayo? Huminga ng malalim si Tita Meli bago tumingin sa kanya at nagsalita. Tomas, may kanser ako. Yung bukol, mabilis daw ang pagkalat nun sa ibang parte ng katawan ko. Ano po? Cancer? Ano raw pong kailangan niyong gawin? Kailangan daw ito matanggal sa lalo madaling panahon, Tomas. Kailangan kong maoperahan. Di, ipatanggal na po natin. Pinilit ngumiti ni Tita Meli, pero halata sa mga mata nito ang lungkot. Hindi ganun kadali yun, Tomas. Hindi ganun kadali na ipatanggal ang bukol sa dibdib ko. Kailangan natin na malaking pera sa operasyon na yon. Sa gayon, hindi pa ganun kalaki ang perang naipon ko para sa operasyon. Natigilan si Tomas. Alam niyang hindi sila mayaman. Ang alam lang niya, ang tita niya ay kumakayod ng gusto para sa kanila. Pero sapat lang ang kinikita nito para sa pang-araw-araw na gastusin. Tita Meli, magkano po ba ang babayaran niyo para maoperahan po kayo? Hindi ko pa alam ang eksaktong halaga. Pero malaki yon. Kailangan ko mag-ipon. Dapat ay mas marami ang magpapatahi sa akin sa mga susunod na araw. Paano po kung matagalan po tayo sa pag-iipon? Sabi niyo po mabilis po ang pagkalat ng bukol niyo. Nagbaba ng tingin si Tita Meli na tila ba ayaw sagutin ang tanong ni Tomas.
Doon na bumagsak ang luha ni Tita Meli. Gagawin ko ang lahat, Tomas. Gagawin ko ang lahat. Kaya huwag kang mag-alala. Ang gusto ko lang ay mag-aral ka at huwag kang maging pasaway. Sa puntong yon, hindi na rin napigilan ni Tomas ang luwang kanina pa nagbabadyang bumagsak sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa tita niya at niyakap ito na maigpit upang iparamdam niya rito na hindi ito nag-iisa. Simula ng araw na yon ay hindi maalis sa isipan ni Tomas ang kalagayan ng kanyang tita Meli. Tuwing makikita niya itong tahimik at tila malalim ang iniisip, ay lalo siyang nababahala. Alam niyang hindi nagpapakita ng kahinaan ang kanyang tita, pero ramdam niya na nag-aalala ito. Nais ni Tomas na tumulong at alam niya na kailangan niyang makahanap ng paraan. Isang gabi, habang nakahiga siya sa banig at nakatitig sa kisame, biglang pumasok sa isip niya ang isang bagay na matagal na niyang pilit kinalilimutan. Ang lumang mapa na ipinakita sa kanya ni Isidro. Naisip niya na baka totoo ang kayamanan na itinuturo ng mapa na yon. Kaya nang sumunod na araw, ay agad na hinanap ni Tomas ang kaibigang si Isidro. Halos maikot na niya ang baryo nila, pero hindi niya ito nakita. Hanggang sa nagtungo siya sa ilog, at doon niya nakita si Isidro na nakaupo sa isang malaking bato habang namimingwit ng isda. Lumapit si Tomas kay Isidro at bahagyang nagulat si Isidro nang makita siya. Oh, Tomas! Ikaw pala yan! Long time no see ah! Isidro, kailangan natin mag-usap tungkol dun sa mapa na nakuha mo sa bahay ni Mang Rodante. Oh, bakit? Anong meron sa mapa na yun? Gusto kong subukan nating hanapin ang kayamanan. Pumunta tayo sa isla na yun. Nanlaki ang mga mata ni Isidro at saglit itong natigilan bago tumawa ng mahina. Akala ko ba hindi ka interesado sa kayamanan na yun? Saka sabi mo, baka hindi totoo na mayroong kayamanan doon, di ba? Wala na kasi akong ibang maisip na paraan eh. Kailangan maoperahan kagad si Tita Meli. Nagkaroon kasi ng bukol ang dibdib niya at kung hindi daw yun matatanggal kagad, baka lumala ang sakit niya. Ang totoo, hinihintay talaga kita na ayain mo kung pumunta sa isla na yun eh. Sige, sige. Pero, paano tayo pupunta sa isla? Hindi ko rin alam eh. Wala naman tayong bangka. Napangiti si Isidro at tumangu-tango ito. Huwag ka mag-alala. Alam ko kung paano tayo makakapunta sa kabilang isla. May isang bangka sa tabing dagat na mukhang matagal nang walang gumagamit. Medyo sira na nga lang, pero kung aayusin natin, pwede nating gamitin yon papunta sa isla. Sigurado ka bang magagamit pa natin yon? Oo naman, konting ayos lang dun, pwedeng-pwede na yon. Sige, sige, gawin na natin kagad. Kailangan nating makuha ang kayamanan sa lalong madaling panahon. Alam ni Tomas na delikado ang gagawin nila at walang kasiguraduhan na may kayamanan nga sa isla na yon. Pero para sa kaligtasan ng kanyang tita Meli, handa siyang sumugal sa isang bagay na alam niya na maaaring maging sanhi ng kanyang kapahamakan. Matapos ang kanilang pag-uusap sa tabing ilog, hindi na nag-aksaya ng oras sina Tomas at Isidro. Agad silang nagtungo sa tabing dagat kung saan naroon ang sinasabing bangka na nakita ni Isidro. Nang marating nila ang lugar, tumigil si Tomas sa harap ng isang lumang bangka. May kalumaan na yon at halatang hindi na nagamit ng matagal. May lamat ang pintura at maraming parte ang kupas. Pero ang pinaka-nakababahala ay ang isang malaking butas sa gilid ng bangka. Ang laki naman ng butas! Paano natin naayusin to? Hindi naman sobrang laki. Kailangan lang natin tapalan yan at patibayin ulit. Hindi na papasukin ng tubig yan. Pero saan tayo kukuha ng pantakip? Saglit na nag-isip si Tomas bago may naalala. May natitira pa siyang konting ipon mula sa perang binibigay sa kanya ni Tita Meli sa baon niya noon sa paaralan. Ang balak niya sana ay ibili yun ng sapatos sa susunod na pasukan. Sige, ako nang bahala. Bibili na lang ako ng sealant
May nakita akong binibenta sa tindahan sa bayan. Sigurado ka ba? Baka mahal yun. May ipon naman ako eh. Yun na lang ang gagamitin ko pambili. Kinabukasan, maagang umalis si Tomas at nagtungo na nga siya sa bayan. Ginamit niya ang kanyang ipon upang bumili ng sealant na maaaring gamitin sa kahoy. Habang nagbabayad siya sa tindero, hindi maiwasan ni Tomas na makadama ng kaba. Hindi lang dahil sa perang ginastos niya, kundi dahil sa gagawin nila ni Isidro. Pagka-uwi, agad siyang nagtungo sa tabing dagat kung saan naghihintay si Isidro. Oh, nandiyan ka na pala, Tomas! May nabili ka ba? Oo, gamitin na natin para maayos na yung bangka na yan. Agad na kumilos ang dalawang magkaibigan upang linisin at tapalan ang butas ng bangka. Matapos ay maingat nilang pinahiran ng sealant ang sirang bahagi. Pero bago nila yun gawin, ay nilagyan muna nila ng plywood ang butas na sapat lang upang takpan ito. Ilang araw nating patutuyuin to, Isidro? Siguro, mga 3 araw. Para siguradong tuyon-tuyo tsaka matibay. Huwag tayo magmadali at baka magsisi tayo sa bandang huli. Sa mga sumunod na araw, lihim na bumabalik si Tomas sa tabing dagat upang tignan ang kanilang bangka. Sinigurado niyang hindi malalaman ni Tita Meli ang kanyang ginagawa. Tuwing tinatanong siya nito kung saan siya galing, ay palagi niyang sinasabi na nakipaglaro lang siya. Isang gabi, tahimik ang buong Santa Monica. Sa loob naman ng bahay ni na Tomas ay maingat siyang bumangon sa kanyang higaan. Lumabas siya ng kanyang silid at sinilip si Tita Meli sa kwarto nito. Nang makita niya na mahimbing itong natutulog, ay hindi na siya nagsayang pa ng oras. Lumabas si Tomas ng bahay at kinuha ang pala na nakasandal sa isang puno sa likod ng kanilang bahay. Matapos yun, ay agad siyang naglakad patungo sa tabing dagat. Nagdesisyon sila ni Isidro na sa gabi nila gagawin ang pagpunta sa isla upang walang kahit na sinong tao ang makakakita sa kanila. Nang makarating si Tomas kung nasaan ang kanilang bangka, ay naroon na at naghihintay si Isidro. Nakatayo ito sa tabi ng bangkang inayos nila. May hawak itong 2 sagwan na ayon dito ay kinuha nito sa ibang bangka na naroon. Ang tagal mo naman, Tomas! Akala ko hindi ka na darating eh. Eh kasi naman, hinintay ko pang makatulog si Tita Meli. Saka, hindi pwedeng hindi ako dumating kasi baka ito na ang paraan para maoperahan si Tita. Napangisi si Isidro at inabot sa kanya ang isang sagwan. Tinignan ni Tomas ang bangka. Matibay naman na kahit papano kung titignan at hindi na tulad noong una nila yung nakita. Sana naman, Isidro, hindi lumubog ang bangkang to. Hindi yan. Matigas na yung sealant eh. Tuyon-tuyo na eh. Kumbaga kapit na siya. Saka, marunong ka namang lumangoy, di ba? Oo naman. Ikaw, marunong ka ba lumangoy? Ako pa talaga ang tinanong mo. Siyempre, marunong akong lumangoy, no? Hindi lang ako marunong, kundi magaling na magaling. Tara na nga. Itinulak na nila ang bangka papalapit sa tubig at sabay silang sumakay. Sinimulan na nila ang pagsagwan. Habang papalayo sila sa dalampasigan, ay nililingon ni Tomas ang kanilang baryo at sa isip niya ay humingi siya ng tawad sa kanyang Tita Meli sa paglilihim niya dito sa plano nila ni Isidro. Habang tinatawid nila ang madilim na dagat, iisa lang ang nasa isip ni Tomas ng mga sandaling yon, at yun ay ang kayamanan. Umaasa siya na totoo ang kayamanan at ligtas silang makakabalik ni Isidro sa Santa Monica. Hindi huminto ang dalawa at patuloy na nagsagwan sa ilalim ng madilim na langit. Tanging liwanag ng buwan ang kanilang tanglaw. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay halos hindi na nila maramdaman ang kanilang mga braso sa sobrang ngalay. Ngunit hindi sila tumigil. Konti na lang, Isidro. Konti na lang. Nakikita ko na ang isla. Malapit na tayo. Tomas, napapagod na ako. Parang mapuputol na mga braso ko. Nagulat si Tomas nang biglang huminto si Isidro sa pagsagwan.
Oh, bakit ka tumigil, Isidro? Malapit na nga tayo eh. Ayoko na. Hindi ko na kaya, Tomas. Magpahinga na muna tayo saglit. Wala na tayong oras, Isidro, para magpahinga. Malapit na tayo. Tiisin mo na lang. Putik naman, Tomas, oh. Parang hindi ka na napapagod, ah. Baka naman mamatay tayo nito sa pagod. Napailing si Tomas, pero alam niyang hindi niya mapipilit si Isidro. Ramdam na rin niya ang pangangalay ng kanyang mga braso at masakit na ang kanyang likod sa kakasagwan. Kaya naman, pumayag na siya sa kagustuhan ni Isidro na magpahinga. Ibinaba nila ang kanilang mga sagwan habang nakatingin sa isla. Napansin ni Tomas na parang may mali sa bangka. Napatingin siya sa butas na nilagyan nila ng sealant at nagulantang siya nang nakita niyang meron doon maliit na butas kung saan pumapasok ang tubig. Naku po, nalintikan na. Isidro, may butas ang bangka natin. Ano? Hala, oo nga. Akala ko ba matibay yung tinapal natin dyan? Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Nagsimulang bumilis ang pagpasok ng tubig sa bangka nila dahil unti-unting lumalaki ang butas. Hindi na sila nakapag-isip dahil kapwa natataranta na sila. At bago pa man sila makapag-isip ng gagawin, ay tuluyan ng nasira ang sealant at mas naging mabilis ang pagpasok ng tubig sa bangka. Gagawin natin, Tomas! Naku po, lulubog tayo! Kailangan na natin tumalon, Isidro. Langayin na lang natin ang papunta sa isla. Teka lang, Tomas, teka lang. Ang totoo yan eh. Hindi ako marunong lumangoy. Ano? Anak ng teteng oh. Akala ko ba marunong kang lumangoy? Ang sabi mo pa nga ay magaling ka, di ba? Nagbibiro lang naman ako nun eh. Hindi talaga ako marunong lumangoy, Tomas. Alam ni Tomas na wala ng oras para mag-isip pa sila ng pwede nilang gawin. Mabilis na hinawakan ni Tomas ang kamay ni Isidro at isinama niya ito sa pagtalon sa dagat. Malakas na napasigaw si Isidro sa sobrang takot. Nataranta si Isidro, kaya sinabi ni Tomas na kung hindi ito kakalma, ay iiwanan niya ito. Tila natakot naman si Isidro sa sinabi ng kanyang kaibigan, kaya kahit bakas sa mukha nito ang matinding takot, ay pilit na lang itong kumalma. Nagsimulang lumangoy si Tomas habang nakahawak si Isidro sa likod niya. Ramdam niya ang bigat ni Isidro, kaya pilit niyang ginagamit ang natitirang lakas para makalapit sa isla. Hanggang sa biglang may malamig na bagay na pumulupot sa binti ni Tomas. Para yung isang ahas. Kasunod nun ay isang matalim na sakit ang naramdaman niya sa kanyang binti na parang kinagat siya ng ahas. Matapos siyang kagatin ng ahas, ay agad na lumuwag ang pagkakapulupot nun hanggang sa tuluyan ng pinakawalan ang kanyang binti. Napangiwi siya sa sakit pero hindi siya huminto sa paglangoy. Pinilit ni Tomas na hindi isipin ang sugat niya dahil mas mahalaga ang buhay nila ng kanyang kaibigang si Isidro. Habang papalapit sila sa isla, hindi niya namalayang unti-unti nang dumudugo ang kanyang binti at may kung anong nilalang sa ilalim ng tubig ang tila sumusunod sa kanila. Hanggang sa wakas ay nakarating na sina Tomas at Isidro sa dalampasigan ng isla. Hingal na hingal sila at parehas na basang-basa. Agad na umupo si Tomas sa buhangin habang si Isidro naman ay inilabas ang basang mapa mula sa kanyang bulsa. Salamat sa Diyos! Mabuti na lang hindi napunit o nabura ang nakasulat dito sa mapa natin. Ayon dito sa mapa, nasa isang kuweba sa isla na to kayamanan. Ay oo nga pala. Salamat pala, Tomas ha. Kung hindi dahil sa'yo baka nalunod na ako ngayon. Baka tepok na ako. Hindi sumagot si Tomas dahil pakiramdam niya ay namanhid ang kanyang binti na kinagat ng ahas. Nang tingnan siya ni Isidro, ay agad itong nag-alala. Huy! Huy, Tomas! Ayos ka lang ba? Isidro, kanina, nung lumalangoy tayo, may pumulupot sa binti ko. Tapos, parang kinagat ako. Mabilis na lumapit si Isidro at tinignan ang binti ni Tomas. Napangiwi ito nang makita niya ang dalawang maliit na sugat
na may namumulang balat sa paligid. Naku po, naloko na! Mukhang walo-walo ang kumagat sa'yo. Ano nararamdaman mo ngayon, Tomas? Nahihilo ka ba? Nasusuka ka ba? Ano? Ano nararamdaman mo? Sabihin mo sa akin! Medyo nahihilo ko, Isidro. Saka parang ang bigat ng katawan ko. Ang init din ang pakiramdam ko. Ibig sabihin, kumakalat ng lason sa katawan mo, Tomas. Naku, bumalik na lang kaya tayo. Baka dito ka pa mamatay eh. Wala na tayong bangka, Isidro. Hindi rin ako sigurado kung kakayanin ko lumangoy pabalik. Tutal, nandito na tayo. Hanapin na natin ang kuweba. Nakita ni Tomas ang pag-aalinlangan at pag-aalala sa mukha ni Isidro. Pinakita niya rito na kaya pa niya, kaya kahit masakit ang kagat ng walo-walo sa kanyang binti, ay pinilit niyang tumayo. O ano, nakita mo na? Kaya ko pang tumayo, di ba? Tara na. O sige, pero dahan-dahan lang tayo sa paglalakad ah. Saka kung mamamatay ka na, sabihin mo lang kagad sa akin. Loko ka talaga. Hindi pa ako mamamatay. Hindi pa pwede. Sabay silang nagsimulang maglakad papasok sa isla. Tahimik ang paligid doon at tanging huni lamang ng mga kuliglig at lagaslas ng alon ang naririnig nila. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay sa loob ng isla, unti-unti namang nararamdaman ni Tomas ang pananamlay ng kanyang katawan. Ngunit kahit hindi siya sigurado sa kung ano ang magiging epekto sa kanya ng kagat at kamandag ng walo-walo, ay patuloy pa rin siyang naglakad. Sa tulong ng mapa, ay mabilis na narating nina Tomas at Isidro ang kuweba. Ang bunganga nito ay napapaligiran ng nagkukumpulang ugat ng matatandang puno. Napahawak si Tomas sa kanyang tagiliran habang patuloy silang naglalakad. Nanginginig na ang kanyang buong katawan dahil sa lason mula sa kagat ng walo-walo, ngunit hindi siya tumigil. Paglapit nila sa bungad ng kuweba, biglang lumitaw mula sa loob ang isang matandang lalaki. Mahaba at puting-puti ang kanyang buhok na umabot hanggang sa likod. Ang bigote at balbas nito ay mahaba at makapal din. Balot na mga lumang tela ang katawan nito at ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang ningning. Nagulat sina Tomas sa matandang mukhang ermitanyo, kaya bahagya silang napaatras. Sa wakas, nakarating din kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Sigurado akong ikaw si Tomas at ikaw naman si Isidro. Teka po, Tatang. Paano niyo po nalaman ang pangalan po namin? Ngunit hindi siya sinagot ng ermitanyo. Sa halip, lumapit ito at tinitigan ang sugat sa binti ni Tomas. Anong nangyari sa'yo, bata? Kinagat po siya ng walo-walo habang lumalangoy po kami papunta rito. Nahihilo na nga po siya at nangihina eh. Tama. Walo-walo nga ang kumagat sa'yo. Alam ba ninyo mga bata, na ang kamandag ng walo-walo ay 10 beses na mas matindi kaysa sa ibang makamandag na ahas? Isang kagat lang nito. Kung ikaw ay isang pangkaraniwang tao lang, ay patay ka na dapat ngayon. Tatang, talagang tinatakot mo pa ang kaibigan ko eh. Imbis na tulungan mo na lang siya. Sandali, Isidro. Huwag ka naman na maingay. Tatang, kung matindi po ang kamandag ng walo-walo, bakit buhay pa rin po ako hanggang ngayon? Dahil ang kagat na yan ay isang tanda. Pinili ka ng maiwagang walo-walo, Tomas. Natahimik ang dalawang bata sa sinabi sa kanila ng ermitanyo. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo, Tatang? Wala na kaming oras para sa ganyan. Nandito kami para sa kayamanan. Mabilis na tinungo ni Isidro ang kuweba at pumasok sa loob. Naiwan si Tomas na naguguluhan sa mga narinig mula sa ermitanyo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Isidro mula sa kuweba. Walang kayamanan sa loob. Walang kahit na anong ginto o kahon ng pera. Ano ka mo? Paano wala, Isidro? Wala ko nakita eh. Puro mga bato nasa loob ng kuweba. Hindi makapaniwala si Tomas sa narinig niya mula sa kaibigang si Isidro. Napayuko siya
at unti-unting nadurog ang kanyang pag-asa na mapapa-opera niya ang kanyang tita Meli. Hindi totoo na walang kayamanan sa loob ng kuweba. Nariyan ang kayamanan, pero may kailangan ka munang gawin bago mo ito makuha. Ngunit bago ang lahat, may mas mahalagang bagay tayong kailangan gawin. May paraan upang mapigilan ang pagkalat ng lason sa iyong katawan, Tomas. At alam ko rin ang paraan upang makuha nyo ang sinasabi niyong kayamanan. Kung ganun, ano pang hinihintay mo, Tatang? Sabihin mo na kung paano makakaligtas si Tomas. Alam mo naman pala hindi mo pa sabihin. Inilahad ng ermitanyo ang isa nitong palad. Sa palad nito ay may isang kwintas na may palawit na batong kulay puti na may halong bugaw na kumikinang sa liwanag ng buwan. Agay na ito ang tinatawag na mutya ng walo-walo. Isang napakamakapangyarihang mutya na bihirang ipagkaloob sa sinuman. Kung tatanggapin mo ito, Tomas, maililigtas ka nito mula sa kamandag ng ahas at bibigyan ka ng bagong buhay. Tumitig si Tomas sa mutya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Naramdaman niyang humihina na siya sa bawat sandaling lumilipas. Kung hindi niya yun tatanggapin, ay baka mamatay na siya. Kaya kahit hindi sigurado kung nagsasabi ng totoo ang ermitanyo, ay kinuha ni Tomas ang mutya mula rito at isinuot yun sa kanyang leeg. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya at agad niyang naramdaman ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Nawala ang sakit at ang kanyang panghihina ay napalitan ng kakaibang lakas. Nakangiting lumapit si Isidro at hinawakan siya sa balikat. Tomas! Kumusta ka na? Okay ka na ba? Hinawakan ni Tomas ang mutya sa kanyang leeg, saka ngumiti. Oo, Isidro. Ayos na ako. Parang hindi ako kinagat ng walo-walo. Oh, ngayon, Tatang, sabihin mo na sa amin kung paano namin makukuha ang kayamanan sa loob ng kuweba. Ang susi upang makuha niyo ang kayamanan sa loob ng kuweba ay ang mutya ng walo-walo. Tatang, ano pong ibig niyong sabihin? Ang sino mang magtataglay ng mutyang yan ay magkakaroon ng kakaibang lakas at pambihirang bilis. Magagawa mong huminga ng matagal sa ilalim ng tubig. Ngunit higit sa lahat, ito ang iyong magiging sandata laban sa isang nilalang na matagal nang naghihintay sa tamang pagkakataon para maggasik ng lagim sa inyong baryo, ang Santa Monica. Ano pong nilalang yun, Tatang? Yun ay walang iba, kundi ang aswang. Ang aswang na yun? Siya po ba ang may kagagawa ng misteryong pagpatay sa mga alagang hayop sa baryo namin? Tama ka, Tomas. Matagal nang naninirahan ng aswang na yon sa Santa Monica. Hindi lang nyo alam, pero gumagala siya tuwing gabi. At ngayon, hinihintay lang niya ang tamang oras upang tuluyang magpakita at pumatay ng mga tao. Teka, ang sabi mo, ang mutya ang susi para makuha namin ang kayamanan. Ano namang kinalaman ng aswang doon, Tatang? Kung gusto nyong makuha ang kayamanan, kailangan mapatay ni Tomas ang aswang na yon gamit ang mutya ng walo-walo. Niloloko mo ba kami, Tatang? Anong kinalaman ng pagpatay sa aswang sa kayamanan? Hindi basta-basta nakukuha ang kayamanang nasa loob ng kuwebang ito. Isa itong sinaunang biyaya ng isla at ang tanging paraan upang ito'y ipagkaloob ay kung mapapatunayan mong karapat-dapat ka. Ang pagpatay mo sa aswang ng Santa Monica ay ang hinihingi ng isla bilang kapalit ng kayamanan. Hindi nakapagsalita si Tomas sa isang iglap mula sa simpleng pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang tita Meli at mapaopera nito, ay tila nauwi sa isang misyon na hindi niya inaasahan. Huwag kang mag-alala, Tomas. Gagabayan ka ng mutya sa iyong pakikipaglaban. Sa kabilang bahagi ng isla, may isang bangkang naghihintay sa inyo. Gamitin niyo yon upang bumalik sa Santa Monica
Biglang tumalikod ang ermitanyo at naglakad na palayo. Sandali po, Tatang! Sandali po! Saan po kayo pupunta? Tatang! Tatang, bumalik ka rito! Tatang! Mabilis na sinundan nila Tomas at Isidro ang matandang ermitanyo. Ngunit kahit mabagal itong maglakad, ay hindi nila ito naabutan. Sa isang iglap, tuluyan na itong nawala sa dilim. Naiwang naguguluhan sina Tomas at Isidro. Kapwa sila nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Ang ipinunta nila ron ay kayamanan at hindi inaasahan ni Tomas na isang ermitanyo at mutya ang madadatnan nila sa islang yon. O ano, Tomas? Ano na ang plano natin ngayon? Naniniwala ka ba sa sinabi ng matandang yun, Tomas? Tokis yata yun eh. Hindi, Isidro. Sa tingin ko nagsasabi siya ng totoo. Hindi ko alam kung paano, pero parang may kung anong nagpapalakas sa akin at alam kong dahil yun sa mutya na suot ko ngayon. Ibig sabihin ba niyan, talagang harapin mo ang aswang at papatayin mo? Alam kong delikado, Isidro, pero kung yun lang ang paraan para makuha natin ang kayamanan at mapa-opera ko si Tita Meli, ay wala na akong ibang pagpipilian. Pero saka na natin pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na Isidro. Kailangan na natin bumalik sa Santa Monica. Kasi baka malaman pa ni Tita na wala ako sa bahay eh. Mabilis silang kumilos at naglakad patungo sa kabilang bahagi ng isla. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang bangkang sinabi ng ermitanyo. Isang luma, ngunit matibay na bangka ang kanilang natagpuan. Walang sinayang na oras, sina Isidro at Tomas. Agad silang sumampas sa bangka at nagsimulang magsagwan pabalik ng Santa Monica. Tahimik ang kanilang paglalakbay, ngunit patuloy na nag-iisip si Tomas kung makakaya ba niyang mapatay ang aswang upang makuha nila ang kayamanan sa isla. Nang makauwi na sina Tomas sa kanilang bahay, ay dahan-dahan siyang pumasok at dumaan sa kwarto ng kanyang Tita Meli. Tahimik itong natutulog. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya yon. Ngunit kasabay nun ay ang pangako niya na mapapa-opera niya ito kahit ang kapalit ay ang pagharap at pagpatay niya sa aswang na nagbabantang magdala ng lagim sa buong Santa Monica. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Tomas ang matinding pagsasanay sa tulong ng mutya ng walo-walo. Walang ibang nakakaalam nun kundi si Isidro na palaging nagbabantay habang si Tomas naman ay patuloy na sinusubok ang kanyang bagong kakayahan. Sa bawat pagtakbo niya sa kagubatan, ramdam na ramdam niya ang bilis at liksi na hindi niya dating taglay. Sa tuwing susubukan niyang lumangoy sa ilog, nagagawa niyang manatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal kesa sa inaakala niya. Unti-unting napatunayan ni Tomas na totoo nga ang kapangyarihang bigay sa kanya ng mutya. Sa loob ng ilang araw, bukod sa walang humpay na pagsasanay ni Tomas, ay sinimulan na rin nila ni Isidro ang paghahanap sa aswang na nagtatago sa Santa Monica. Lahat ng tao sa baryo ay kanilang pinaghihinalaan, lalo na ang mga dayo at ang mga hindi nila madalas nakakausap. Tuwing umaga, nagmamasid sila sa paligid at pinagmamasdan ang bawat kilos ng tao. Pilit silang naghahanap ng kahit na anong palatandaan na aswang ang taong nakikita nila. Sa gabi naman, si Isidro ang nagmamanman habang si Tomas ay nagpapatuloy sa pagpapalakas ng katawan. Laging nagbabantay si Isidro sa may plaza, sa labas ng mga bahay, at kung minsan ay naglilibot pa sa kakahuyan na nasa likuran lang ng baryo. Ngunit sa tuwing mag-uulat ito kinaumagahan kay Tomas, ay iisa lang ang palaging sinasabi ni Isidro. Wala pa rin ako nakikitang kakaiba. Lahat ng tao, normal lang naman ang kilos. Wala akong nakikitang lumalabas ng bahay sa 10 oras ng gabi. Wala, tahimik ang gabi. Hindi kaya, Isidro, nagtatago lang ang aswang? Baka alam niyang may nagmamanman sa kanya. Paano niya naman malalaman? Hindi naman tayo lantaran kung kumilos. Pero isipin mo, Isidro, kung matagal na siya nandito, sigurado akong alam niyang may naghahanap sa kanya. O baka naman
Maling akala lang natin ang lahat. Baka wala talagang aswang sa Santa Monica. Baka tokis lang talaga ang matandang yun. Kung ganon, sige nga. Paano may papaliwanag ang mga hayop na bigla na lang nawawala? O kaya natatagpo ang patay at wakwak ang mga tiyan at nagkalat ang lamang loob? Oo nga no. Pero siguro, kailangan pa natin maghintay. Kung totoo nga may aswang, hindi niya magagawa magtago habang buhay. Sana nga. Pero sa tingin ko, Isidro, handa na talaga akong harapin siya. Ang problema lang, hindi natin alam kung sino siya. Patuloy silang nagmanman sa mga sumunod na araw at mas naging maingat sila sa kanilang mga kilos. Ngunit sa kabila ng kanilang pagbabantay, ang aswang ay nananatiling isang anino sa dilim. Hindi nagpapakita at hindi nagpaparamdam. Ngunit alam nilang hindi magtatagal ay maghahasik na ng lagim ang aswang at kailangang maging handa si Tomas sa sandaling dumating na ang oras ng laban. Isang umaga, mag-isa si Tomas sa bahay nila. Wala ang tita Meli niya dahil naghatid ito ng mga tinahin nito. Habang nakaupo siya sa mahabang upuan sa harapan, ay nagulat siya nang makita si Isidro na humahangos. Habol nito ang paghinga nang makalapit sa kanya. Oh Isidro, anong ginagawa mo rito? Pambira ka, oo. Baka mamaya maabutan ka dito ni Tita Meli. Wala akong pakialam, Tomas. Kailangan mo malaman to. Hindi ko na kaya maghintay pa kung kailan ulit tayo makakapagkita, Tomas. Ano ba sasabihin mo? Bilisan mo na lang at baka dumating na si Tita. Alam mo namang mainit ang dugo nun sa'yo eh. Mukhang totoo sinabi ng ermitanyo tungkol sa aswang, Tomas. Nagsimula nang umatake ang halimaw sa baryo natin. May natagpo ang bangkay kanina madaling araw malapit dun sa may ilog. Lalaki! Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. At hindi lang yun. Kagabi lang, may pag-atake rin sa kabilang baryo. Sinabi mismo ng mga tao ron, aswang ang pumasok sa bahay nila. Totoo ang ermitanyo, hindi siya tokis. Kung ganun, hindi na tayo mahihirapan na hanapin ang aswang. At ito ang pinakamatindi, Tomas. Sa tingin ko, alam ko na kung sino ang aswang. Bago pa man makapagtanong si Tomas, ay biglang dumating si Tita Meli. Agad na bumakas ang galit sa mukha nito nang makitang kausap niya si Isidro. Malalaki ang mga hakbang na lumapit ito at pabulyaw na kinausap si Isidro. Anong ginagawa mo rito, Isidro? Pwede ba? Lubayan mo, pamangkin ko. At ikaw naman, Tomas. Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, nalayuan mo ang Isidro na yan. Puro kalokohan at kasamaan lang ituturo niya sa'yo. Ayoko makikipagkaibigan ka sa mga kagaya ni Isidro na walang direksyon ng buhay. Tita, sandali lang po. Tomas, hindi mo ba ako naiintindihan? O baka gusto mong habang buhay ka nang hindi makalabas ng bahay? Ikaw naman, Isidro. Umalis ka na. Alis! Napayuko si Isidro. Maya-maya ay muli itong tumingin kay Tomas. O ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na! Wala nang nagawa pa si Isidro, kundi ang maglakad palayo. Sinundan ng tingin ni Tomas ang kaibigan nang may panghihinayang dahil hindi na nito nagawang sabihin kung sino ang pinaghihinalaan nitong aswang sa Santa Monica. Pagkaalis ni Isidro, ay agad na humarap si Tita Meli kay Tomas at tinapunan siya nito ng matalim na tingin. Pumasok ka sa loob, Tomas. Kailangan natin mag-usap. Wala nang nagawa si Tomas, kundi sundin ang kanyang tita. Pumasok siya sa bahay at pagkalapat pa lang ng pinto, ay agad siyang hinarap ni Tita Meli. Nakapamewang ito habang naniningkit ang mga mata na nakatitig sa kanya. Wala kang isang salita, Tomas. Nangako ka sa akin noon, hindi ba? Sinabi mo na lalayuan mo na si Isidro. Pero ano'y nakita ko kanina? Kinakausap mo pa rin ang pariwarang yon. Tita, hindi niyo po naiintindihan eh. Hindi po pariwara si Isidro. Anong hindi pariwara sinasabi mo? Anong tawag mo sa bata pa lang ay nagdanakaw na? Pero tama ka. Hindi ko ka naiintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit ka pa rin nakikipagkaibigan sa isang tulad niya. Wala kang mapapala sa kanya, Tomas. Ang gusto ko lang naman ay ang ikabubuti mo. Pero anong ginagawa mo?
Hindi ka marunong makinig sa akin. Napakuyom ang kamao ni Tomas. Gusto niyang ipaliwanag kay Tita Meli kung bakit mahalaga ang pakikipag-usap niya kay Isidro. Pero alam niyang hindi siya pakikinggan ito. Dahil hindi ka marunong sumunod. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay. Pero tita, Narinig mo ba ako? Dito ka lang sa loob ng bahay. Makakalabas ka lang kapag nagsimula na ang pasukan. tita, hindi naman po makatarungan yun. Ito ang parusa ko sa iyo dahil hindi ka marunong makinig. Kaya sana ay maging aral na ito sa iyo. Napahinga ng malalim si Tomas. Alam niyang wala na siyang magagawa para baguhin pa ang desisyon ng kanyang tiyahin. Pero ang mas malaking problema niya ay kung paano na ang plano niyang harapin ang aswang. Kung hindi siya makakalabas ng bahay, ay wala na rin siyang pagkakataon para mapatay ito. Isang umaga, nasa loob lang ng bahay nila si Tomas. Nakahiga siya sa papag habang pinaglalaruan ng mga daliri niya ang mutya ng walo-walo na nakasabit sa kanyang leeg. Mula ng pagbawalan siyang lumabas ni Tita Meli, pakiramdam niya nakakulong siya sa sarili nilang bahay. Napahinga siya ng malalim. Umasa siyang darating si Isidro para sa wakas ay malaman na niya kung sino ang pinaghihinalaan nitong aswang. Kailangan niya ang impormasyon na yon. Kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat upang makuha na nila ni Isidro ang kayamanan sa loob ng kuweba na nasa kabilang isla. Bumangon si Tomas at mula sa ilalim ng banig ay hinugot niya ang mapa na nagdala sa kanya upang mapunta sa kanya ang mutya ng walo-walo. Habang hawak niya ang mapa, ay napapitlag siya nang may kumatok sa pinto. Dala ang mapa, ay lumabas si Tomas sa kanyang kwarto. Bago pa niya binuksan ang pinto, ay inilapag niya ang mapa sa upuan sa sala. Nagulat siya nang pagbukas niya ng pinto, ay si Mang Rodante ang bumungad sa kanya. Mang Rodante, kayo po pala. Ano pong kailangan niyo rito? Tomas, nandyan ba ang Tita Meli mo? Wala po eh. Nasa palengke po siya ngayon. Sayang naman. May papagawa sana akong pantalon sa kanya. Pwede bang hintayin ko na lang siya rito? Opo, sige po. Tuloy po kayo. Pinapasok niya si Mang Rodante at itinuro ang isang upuan. Umupo ito habang inilapag sa sahig ang dalang plastik na may laman na 2 pantalon. Ano pong ipapagawa niyo sa pantalon niyo, Mang Rodante? Papabawasan ko lang ng 1 pulgada ang laylayan. Mas gusto ko kasi na sakto lang sa sapatos ko. Tomas, pwede ba akong makahingi ng tubig? Opo, sandali lang po. Kaya lang po wala po kaming malamig na tubig eh. Ayos lang, kahit hindi malamig. Tumayo si Tomas at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng 1 baso at nilagyan yon ng tubig mula sa water jug. Ngunit pagbalik niya sa sala ay nagtaka siya dahil wala na roon si Mang Rodante. Napakunot ang noo ni Tomas at sinipat niya ang paligid, pero ang tanging naiwan doon ay ang plastik na may laman na pantalon. Napalingon siya sa upuang pinag-iwanan niya ng mapa at nanlamig siya dahil wala na ang mapa roon. Napalunok si Tomas habang unti-unting sumisikip ang dibdib niya sa kaba. Naisip niya na baka nakita ni Mang Rodante ang mapa at ito ang kumuha nun. Kung tama ang iniisip niya, malamang inisip nito na siya ang kumuha ng mapa na yon sa bahay nito. Simula ng araw na yon ay palagi nang kinakabahan si Tomas at madalas ay nakatingin siya sa pinto ng kanilang bahay. Pakiramdam niya, anumang sandali ay muling kakatok si Mang Rodante at isusumbong siya kay Tita Meli. Alam niyang kahit isang lumang mapa lang ang kinuha nila, pagnanakaw pa rin ang magiging tingin doon ng tiyahin niya. Hindi naman niya pwedeng sabihin ang totoo, lalo na kung malalaman ni Tita Meli na si Isidro ang unang kumuha ng mapa sa bahay ni Mang Rodante, dahil lalo lang sasama ang tingin ng tiyahin niya sa kanyang kaibigan na si Isidro. Doon na napagtanto ni Tomas na hindi na lang ang aswang ang dapat niyang alalahanin, kundi pati na rin si Mang Rodante
Kung sakaling magsumbong ito kay Tita Meli, ay siguradong lalo siyang pagbabawalan na lumabas ng kanilang bahay. Isang gabi, nasa hapagkainan si Tomas kasama ang kanyang tiyahin. Naghain ang tiyahin niya ng paborito niyang ulam na adobong manok na may patatas. Pero hindi niya magawang kumain ng maayos. Pakiramdam niya ay may kung anong mabigat sa dibdib niya. Lalo na't hindi niya pa rin alam kung ano ang iniisip ni Mang Rodante tungkol sa kanya. Bukod pa roon, gusto niya nang makausap si Isidro. Tomas, ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Hindi mo ba gusto uulam? Kung buhay ang manok na yan, aba, kanina pa yan tumakbo. Tita Meli, medyo masama lang po ang pakiramdam ko ngayon. Nandito ka na nga lang sa bahay at nagkakasakit ka pa. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot pagkatapos. Hindi nagtagal ay may kumatok sa kanilang pinto. Agad na tumayo si Tita Meli at pinagbuksan ito. Nanlamig si Tomas nang marinig niya ang boses ni Mang Rodante. Magandang gabi, Meli. Dumaan lang ako para magpasalamat. Ang ganda ng pagkakagawa mo sa pantalon ko. May dala pala akong ulam. Nagluto ko ng minudo. Nako, Rodante, hindi ka na dapat nag-abala pa. Halika, pumasok ka sa loob. Sakto kasi nakakain pa lang kami. Sabayan mo na rin kaya kami na maghapunan. Hindi ko tatanggihan yan, Meli. Bahagyan nanlaki ang mga mata ni Tomas nang kasama na ni Tita Meli si Mang Rodante nang bumalik ito sa kusina. Umupo si Mang Rodante sa upuan na nasa tapat niya mismo at makahulugan siya nitong tinignan. Tomas, kumuha ka ng pinggan at kubyertos para kay Mang Rodante. Napilitang tumayo si Tomas para sundin ang iniutos sa kanya ng kanyang tita. Matapos niyang kumuha ng pinggan at kubyertos, ay inilagay niya yun sa harapan ni Mang Rodante. Masarap sana kung merong malamig na soft drinks. Aba, oo nga. Tomas, bumili ka nga sa tindahan ng malamig na soft drinks. Nagdalawang isip si Tomas. Gusto niyang manatili roon para malaman kung magsusumbong na ba si Mang Rodante sa tita niya. Pero wala na siyang nagawa kundi ang tumayo at lumabas ng bahay para bumili ng soft drinks. Habang naglalakad si Tomas papunta sa tindahan, ay hindi niya naiwasang mas lalong kabahan. May hinala siya na habang wala siya sa bahay nila, ay maaaring sabihin na ni Mang Rodante sa tita niya ang tungkol sa pagkawala ng mapa at kung sino ang nagnakaw nito. At kapag nalaman yun ng kanyang tita, tiyak na hindi ito matutuwa. Napakapit siya na maigpit sa perang hawak niya. Mabilis siyang naglakad dahil gusto niya nang matapos kagad ang pagbili upang makabalik kagad sa bahay at malaman kung ano na ang nangyayari doon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagmamadali, biglang may tumawag sa pangalan niya. Huminto si Tomas at agad na lumingon. Nakita niya ang kaibigan niyang si Isidro na nagmamadali sa paglapit sa kanya. Tomas! Tomas! Buti na lang nakita kita. Matagal na kitang gusto makausap eh. Ako rin, Isidro. Sabihin mo na sa akin kung sino ang pinaghihinalaan mong aswang dito sa baryo natin. Hindi lang to basta inala, Tomas. Sigurado ako. 100,000%! Anong ibig mo sabihin? Sa pag-atake ng aswang sa kabilang baryo. Narinig ko dun sa may-ari ng bahay na inatake ng aswang na mayroong bagay daw na hinahanap ang aswang sa kanila. Ano naman ang bagay na yun? Isang mapa daw. Isipin mo, Tomas. Isipin mo mabuti. Sino ba ang pinagdakawan natin ng mapa? Ay, ako lang pala nagnakaw. Isipin mo kung sino ang taong yun. Ano? Ibig mong sabihin? Si Mang Rodante? Tama ka! Tumpak! Si Mang Rodante ang aswang. Delikado. Mukhang mahalaga talaga sa kanya ang mapa na yun, Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Pakiramdam niya ay may kung anong malamig na hangin ang bumalot sa kanyang katawan. Ilang gabi ako nagmanman sa labas ng bahay ni Mang Rodante. Kapag lumalabas siya ng bahay para umalis, sumasakto palagi na may pag-atake ng aswang na nagaganap. Kaya sigurado ako, Tomas, na si Mang Rodante nga ang aswang. Parang nabingi si Tomas sa sinabi sa kanya ni Isidro. Sinubukan niyang lunukin ang kaba,
Pero lalo lang lumakas ang kaba niya nang maalala kung nasaan si Mang Rodante ngayon. Anak ng 7 halimaw, oo. Nasa bahay namin si Mang Rodante at naroon si Tita Meli. Isidro, malakas ang kutob ko na alam na niya na tayo ang kumuha ng mapa niya. Nung pumunta siya sa bahay namin ng isang araw, alam ko na nakita niya yung mapa at siya ang kumuha nun. Kailangan natin bumalik sa bahay niyo. Mukha nasa panganib ang Tita Meli mo. Bilisan na natin, Tomas. Wala nang inaksayang oras si Tomas at si Isidro. Sabay silang tumakbo pabalik at umasang hindi pa huli ang lahat. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, mabilis na tumakbo sina Tomas at Isidro pabalik sa bahay ni na Tomas. Hindi maalis-alis ang kaba sa dibdib ni Tomas ng sandaling yon. Nang malapit na sila sa bahay, biglang napahinto si Tomas nang may marinig silang kaguluhan mula sa loob. Panay ang sigaw ni Tita Meli ng tulong. Hindi na sila nagdalawang isip. Mabilis silang tumakbo at nang pumasok sila sa loob ng bahay, ay nasa ibabaw ni Tita Meli ang isang aswang. Nakalabas ang mahaba nitong dila. Meron yung matutulis na mga kuko. Mahahaba ang mga pangil at pulang-pula ang mga mata na animoy nagbabaga. Mang Rodante, alam namin ikaw yan. Layuan mo ang tita ko, hayop ka. Nakangising lumingon ang aswang sa kanila. Sa wakas, dumating na rin ang mga batang nagnakaw ng mapa ko. Isa lang ang gusto ko, Tomas. Ang mutya ng walo-walo. Wala na, huli na. Dahil ako na may hawak ng mutya na hinahanap mo. Inilabas ni Tomas mula sa ilalim ng suot niyang damit ang isang kwintas na may palawit na mutya ng walo-walo. Nang makita yun ng aswang, ay lalo itong nagalit. Ibigay mo yan sa akin! Akin ang mutya ng walo-walo! Hindi sa'yo ang mutya na to. Akin na to. Biglang binitiwan ng aswang si Tita Meli at sumugod kay Tomas. Ngunit mabilis naman na humarang si Isidro. Naglabas ito ng patalim at buong lakas na isinaksak yon sa tiyan ng aswang. Subalit hindi natinag si Mang Rodante. Malakas nitong tinabig si Isidro. Lumipad si Isidro at bumagsak sa isang sulok. Nag-init ang dugo ni Tomas. Muli siyang tumingin sa mutya ng walo-walo at naniwala siyang may kapangyarihan yon. Saka siya sumugod sa aswang. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa tiyan ng halimaw. Sa lakas ng suntok na yon ay tumalsik ang aswang. Tumama ang likod nito sa dingding at sa lakas ng impak nawasak ang dingding at napunta ito sa labas. Luminga si Tomas at nang makita niya ang itak ay agad niya yung kinuha. Lalabas na sana siya para harapin ang aswang pero pinigilan siya ng kanyang tita. Anong gagawin mo, Tomas? Tumakas na tayo! Huwag mo siyang labanan! Kailangan ko siyang harapin, tita. Saka na lang po ako magpapaliwanag. Pero magtiwala lang po kayo sa akin. Hindi na hinintay ni Tomas na magsalita pa ang tita niya at mabilis siyang lumabas ng bahay. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang aswang na galit habang nakatingin sa kanya. Humigpit ang hawak ni Tomas sa itak. May kung anong init na dumaloy sa kanyang katawan. Isa yung hindi maipaliwanag na lakas na nagmula sa mutya ng walo-walo. Sa isang iglap, kumilos naman si Mang Rodante. Napakabilis ng pag-atake nito. Mabilis ding gumalaw si Tomas at bigla siyang lumihis sa gilid ng aswang at iniwasan ang matatalim nitong kuko na muntik nang bumaon sa kanyang leeg. Agad siyang umatake at nagawa niyang masugatan ang aswang gamit ang itak sa tagiliran nito. Hinawakan ng aswang ang braso ni Tomas at buong puwersang sinubukang baliin yon. Ramdam ni Tomas ang lakas ng halimaw, ngunit hindi siya bumigay. Pero dahil sa kapangyarihan ng mutya, ay hindi nagawang saktan ng aswang si Tomas. Habang hawak ang itak, ay malakas niya tong sinuntok sa muka. Sa lakas ng kanyang suntok, ay napaatras si Mang Rodante. Sa akin dapat ang mutya na yan. Ibigay mo yan sa akin. Samantala, mula sa likod, ay biglang lumusob si Isidro. Sinamantala nito ang sandaling panghihina ng aswang at buong puwersang sinaksak ito sa likuran. Ngunit sa halip na bumagsak,
ay mas lalong naging mabangis ang aswang. Humarap ito kay Isidro at kinagat nito sa balikat si Isidro. Matapos yun, ay buong puwersang ibinalibag ng aswang si Isidro sa lupa. Nakita ni Tomas kung paanong bumagsak ang kaibigan. Muli siyang sumugod kay Mang Rodante. Ang kanyang bilis ay hindi na katulad ng dati. Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang hangin at mabilis niyang naiwasan ang bawat pag-atake ng aswang. Hanggang sa buong puwersa niyang sinuntok ang dibdib ng aswang. Dama ni Tomas ang matinding impact nun at sa lakas ng kanyang suntok ay muling napaatras si Mang Rodante. Ngunit hindi siya nagbigay ng pagkakataon para makabawi ang halimaw. Mabilis siyang umatake gamit ang buong bilis at puwersa ng mutya at inundayan niya ang aswang ng isang matalim na saksak sa tagiliran. Tumagos ang talim sa katawan ni Mang Rodante. Mabilis na lumayo si Tomas at hindi niya na inalis ang tingin sa kalaban. Doon niya naramdaman na nagawa pala siyang kalmutin ng aswang sa kaliwang braso niya. Hanggang sa isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Tomas. Oy, Rodante! Gusto mong kunin ang mutya ng walo-walo sa akin, di ba? Pwes, habulin mo ako! Hindi na naghintay pa si Tomas. Bigla siyang tumakbo palayo, patungo sa dagat. Narinig niyang sumisigaw si Tita Meli, ngunit hindi na siya lumingon. Ang tanging layunin niya ay dalhin ang aswang sa lugar na malaki ang magiging tsansa niyang manalo. Nang marating ni Tomas ang dalampasigan, ay huminto siya. Nakita niya ang aswang na nakasunod sa kanya. Muling nagsagupa ang dalawa sa mababaw na bahagi ng dagat. Ang mga kamao at itak ni Tomas kontra sa matutulis na kuko at pangil ng aswang. Sa isang mabilis na pag-iwas, nakahanap siya ng pagkakataon at buong lakas niyang inundayan ng saksak ang tagiliran ng aswang. Bumaon ang talim ng itak at kasabay ng pagtagas ng dugo ng aswang ay sumigaw ito ng dahil sa labis na sakit. Hindi pinalampas ni Tomas ang sandali na yon. Maigpit niyang hinawakan ang braso ng halimaw at hinila ito palusong sa mas malalim na bahagi ng dagat. Huminga siya ng malalim at isinama niya sa pagsisid ang aswang. Nagpupumiglas si Mang Rodante, ngunit sa ilalim ng tubig ay mas malakas si Tomas. Ang mutya ng walo-walo ay nagbigay sa kanya ng kakayahang huminga ng mas matagal sa ilalim ng tubig. Habang patuloy silang nasa ilalim ng tubig, ay unti-unti namang humihina ang pagsipa at pagpiglas ng aswang. Ang mga mata nitong nanlilisik ay napalitan ng takot. Makalipas lang ang ilang sandali, tuluyan nang tumigil ang paggalaw ng aswang. Hindi na ito pumalag hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Pinakawalan na ni Tomas ang aswang at mabilis siyang lumangoy patungo sa dalampasigan. Sa pag-ahon niya, natanaw niya sina Tita Meli at Isidro na patakbong lumapit sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Tita Meli nang mahigpit siyang niyakap nito. Narinig niya ang pagikbi ng kanyang tiyahin habang ramdam na ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Tapos na po, tita. Tapos na po. Napatay ko na po ang aswang. Diyos ko kang bata ka. Pinakaba, tinakot mo ko. Akala ko'y kung ano na nangyari sa'yo. Huwag mo nang uulitin yun na. Niyakap ni Tomas ang tita niya pabalik, habang si Isidro naman, bagamat sugatan, ay nakangiti at naluluwang pinanood sila ng kanyang Tita Meli. Kinabukasan, nagdesisyon sina Tomas at Isidro na magtungo ulit sa isla upang kunin na ang kayamanan na nasa loob ng kuweba. Habang sakay ng bangka at nagsasagwan, ay hindi mawala ang ngiti ni Tomas dahil hindi pa rin niya lubos maisip kung paano niyang nagawang patayin ang isang mabangis na aswang. Pagdating nila sa isla, ay agad silang nagtungo sa kuweba. Sa labas ng kuweba, ay sinalubong sila ng matandang ermitanyo. Binabati kita, Tomas. Matagumpay mong napalaya ang Santa Monica sa mas matinding banta ng aswang. Hindi talaga nagkamali ang maiwagang walo-walo na ikaw ang pinili niya
na magmay-ari ng mutya. Aba, syempre, hindi lang si Tomas ang lumaban, no? Ako rin, tumulong din po ako. Huwag niyo pong kalimutan yun, ha, Tatang? Ikaw naman, masyado ka matampuin. Oo, tama, ikaw rin. Kahit paano, ay mahusay ka, Isidro. Kung ganun, maaari na po ba namin makuha ang kayamanan sa loob ng kuweba? Ang kayamanan ay matagal mo nang nakuha, Tomas. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang pagpapalaya mo sa buong Santa Monica mula sa banta ng aswang. Ang kayamanan ng islang ito ay ang mutya ng walo-walo na ngayon ay nasa pag-iingat mo na. Teka, ano yun? Yun na yun? Pambihira! Halos isugal namin ang mga buhay namin tapos wala naman pala kami makukuha ang totoong kayamanan? Anak ng 7 halimaw, oo. Hindi naman namin mabibenta ang mutya na yan eh. Oo nga naman, Tatang. Alam kong importante na napatay namin ang aswang. Pero kailangan namin ng totoong kayamanan. Kailangan ko po kasing maipa-opera si Tita Meli. Biglang tumawa ang ermitanyo ng malakas at aliw na aliw sa kanilang reaksyon. Ay, Diyos ko mga batang ire. Binibiro ko lang kayo. Abay, siyempre, may makukuha kayong kayamanan gaya ng ating napag-usapan. Sige na. Pumasok na kayo sa kuweba para kunin ang kayamanan. Ay, Diyos ko! Pinakaba mo naman kami, Tatang. Ang tanda-tanda nyo na mahilig pa kayo magbiro. Ay, nako! Kundi lang kita ginagalang baka kung ano na nagawa ko sa inyo Hindi na napigilan ni Tomas ang mapangiti. Matapos yun, ay magkasama ng pumasok sa kuweba sina Tomas at Isidro. Nang marating nila ang dulo ng kuweba, ay nanlaki ang kanilang mga mata. Nang makita nila, ang napakaraming ginto at alahas ang naroon na kumikinang sa loob ng kuweba. Napalunok si Tomas at hindi siya makapaniwala sa yaman na nasa kanilang harapan. Samantalang si Isidro naman ay hindi na napigilan ng sarili at napatalon ito sa saya. Tomas! Jackpot tayo! Nagtagumpay tayo, Tomas! Tayo na ngayon ang pinakamayamang tao sa buong Santa Monica! Yay! Ayos! Mayaman na tayo! Mayaman na tayo! Napatingin si Tomas sa kanyang kaibigan. Hindi siya makapagsalita at makagalaw dahil alam niya na sa oras na yon ay nagbunga na ang pagtanggap niya sa hamon sa kanya ng ermitanyo at ng islang yon. Matapos ang lahat ng nangyari, ay nagdesisyon sina Tomas at Isidro na ang kalahati lang ng kayamanan ang kanilang paghahatian, habang ang kalahati ay buong puso nilang ipapamahagi sa mga nangangailangan sa kanilang baryo. Alam nilang hindi lang sila ang dapat makinabang sa biyayang natagpuan nila at mas naisip nila na marami pang buhay ang maaaring magbago sa pamamagitan ng kayamanan yon. Sa wakas, natupad na rin ang matagal ng pangarap ni Tomas na mapagamot ang Tita Meli niya. Sa ospital, ipinaliwanag niya rito ang lahat ng nangyari, mula sa mutya ng walo-walo hanggang sa pagkuha nila ni Isidro ng kayamanan. Bagamat nagulat ang Tita Meli niya sa kanyang kwento, ay labis nitong ipinagpasalamat ang sakripisyong ginawa ni Tomas at Isidro. Sa paglipas ng mga araw, nagdesisyon si Tita Meli na kupkupin si Isidro at tulungan itong makabalik sa pag-aaral. Nais nitong magabayan ng maayos si Isidro upang magkaroon ito ng mas maayos na kinabukasan. Samantala, nanatili naman kay Tomas ang mutya ng walo-walo. Pansamantala niya muna itong itinago at kung sakali nakakailanganin niya yung muli, ay nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya magdadalawang isip na muling lumaban sa kasamaan para sa kapayapaan ng buong Santa Monica.